pagkaka-delay or nabibitin na impeachment yan po sa Kongreso, pabor pa kay Sara Duterte, Vice President. Yan po yung aking pananaw at opinion sa nangyayari. Kasi po, mahigit ng 1 buwan na i-file ng civil society, ng marginalized sector, ng kaparian at mga abogado, ang betrayal of public trust, impeachment laban kay Sara Duterte, pero hindi pa ginagalaw ng Kongreso. Kung ano ang dahilan, hindi na rin natin alam. Kasi malinaw po naman na meron silang obligasyon, mandato ng Kongreso at ng mga congressman na kapag mayroong impeachment, hindi lang sila mag-endorse, kailangan kanilang talakayin kung naaayon ba ang proseso at ebidensya laban sa isang impeachable official. Pero nakatenga sa Office of the Secretary General Velasco ang isyong ito. Kung ano ang kanilang plano, hindi natin alam. Pero sa ngayon, nagdududa ang maraming Pilipino, kahit ang channel na ito, bakit hindi nila ginagalaw? Ano ang kanilang gustong gawin? Ano ba ang plano nila? Naghihintay sila ng 103 na congressman susuporta para mai-transfer na ang Article of Impeachment sa Senado at magkaroon ng trial? O kung ano man ang dahilan pa, hindi natin alam. Kasi malino na po ang sinabi ng Malacanang na hindi nila tinututulan. Sabi ng Executive Secretary Bersamin, hindi tinututulan, hindi pinipigilan ni Pangulong Marcos ang trabaho ng Kongreso. Ang sinabi ng Pangulo, ayaw niya ng impeachment pero hindi niya inutusan ng Kongreso na huwag galawin o huwag gawin ang kanilang trabaho dahil yan po ay paglabag sa batas. Malinaw na ang Kongreso ay merong sapat na panahon pa at jurisdiksyon, kapangyarihan para dyan sa impeachment. Pero dahil nga ho, nadidelay ng matagal, ay pumapabor kay Sara Duterte. Kasi ang interpretation ng iba, kaya hindi ginagalaw, wala raw sapat na ebidensya. Meron pa nga nagsasabi, kaya daw hindi ginagalaw, takot kay Sara Duterte. Nakita niyo, masyadong negative. Meron pa nagsasabi, ay takot na baka magkahiwa-hiwalay ang mga tao dahil may mga rally. Hindi po yan ang dapat na basihan. Sa sinumpaan tungkulin ng ating mga kongresista, dapat wala silang pakialam sa kung ano ang sabi ng iba. Ang mahalaga, kanilang gawin ang kanilang trabaho. Na tingnan kung may ebidensya, i-dismiss kung wala, ituloy sa Senado ang trial kung meron silang basihan. Ganun lang po ang trabaho nila. Pagka sila ay natakot sa akusado o inaakusahan, takot sa mamamayan, abay walang kakwenta-kwentang kongreso pagka ganun. So dahil dyan, lumulutang at pinalulutang ng kampo ng mga Duterte na takot sa kanila ang mga congressman. Yun ang masakit. O kayo ba mga congressman, takot ba kayo sa mga Duterte? Hindi ba dapat ang katakutan nyo yung pagtatago, pagtatakip, or hindi kaalaman ng taong bayan, di malaman kung ano ang pawang katotohanan dito sa Confidential at Intelligence Fund? Mahigit na 600 milyon piso na pag-aari ng taong bayan ang hinahanap na hindi magpaliwanag, kaya betrayal of public trust. Bakit hindi nyo nakikita ito? Paigsi na ng paigsi ang araw para sa 19th Congress. Kung hindi nakakamali, parang 8 to 9 days na lang ang trabaho ng Kongreso ngayong 19th Congress bago tuluyang isarayan pansamantala dahil magkakampanya at mag-eleksyon tayo sa Mayo. February, kampanya ng national. Sa Marso, kampanya ng local candidate. So, baka wala na silang panahon. Pero ako po'y naniniwala na kapag na-transfer sa Senado ang impeachment na yan, kahit nakareses ang Kongreso at Senado, dapat magtrabaho sila. Kasi ang kanilang pagiging congressman at senador ay hanggang June 30 pa ng taong ito. So kahit na eleksyon, kahit kampanya, meron pa silang mandato, meron silang obligasyon, karapatan at trabaho sa ilalim ng batas na kailang ayusin ang impeachment. Hindi, walang sinasabi ang batas na yung wala ho namang pinagbabawal o kampanya ho kayo magtrabaho. O nakareses kayo ngayon, bawal ang trial. Hindi. Kasi yung recess, calendar lang yan ng Kongreso at Senado. Pero yung impeachment, ayan, inuutos ng saligang batas na kapag may impeachment, dapat talakayin. So, hindi ako naniniwala na pag nakareses ang Kongreso, wala na silang trabaho. Pagka may impeachment trial, dapat tuloy ang trabaho. Kampanya sila, nagtatrabaho. Ako naniniwala kung ikaw ay magaling na senador at araw-araw may trial o every other day, yun ang magandang publicity. Kung ikaw ay marunong magtanong at marunong sumuri ng ebidensya, lalabas ang galing mo at yan ang magandang publicity.
sa senatorial candidate dahil nationwide yan at buong mundo mamomonitor ang trial. Kaysa sa iikot ka ng iikot, kakanta ka at magsasayaw ka sa entablado, sawa na ang tao doon. Pero kung sakaling may trial at nakita ng tao ang galing mo kung paano ka magtanong at paano ka bumasa ng sitwasyon, aba, yun ang magandang publicity. Karapat dapat ka uling gawin senador o hindi na. Kaya po yun. O baka naman yung iba dyan, takot sa trial kasi wala silang alam o hindi nila alam ang gagawin. Ayun ang problema. Pero kung ikaw ay magaling na mambabatas, prosecutor sa side ng Kongreso, aba, napakagandang publicity ng trial kasi maraming nanonood dyan. Hindi mo, tipid ka pa kasi hindi ka na kailangang umikot sa mga probinsya, umikot sa mga barangay para mangampanya ka. Pag ikaw ay nasa impeachment trial, live sa telebisyon, sa radyo, social media, grabing publicity yan. Maniwala kayo, pabor yan sa mga kandidato, conforme sa talino, galing at sistema at kung paano niya i-handle ang pagiging prosecutor sa side ng Kongreso at pagiging senator judge sa side ng ating mga senador. Kaya ako naniniwala, papabor sa kandidato, papabor sa mga politiko ang trial kapag naipakita nila ang tamang trabaho. Pero kung bias ka, pabor o hindi, aba, ay tagilid ka sa eleksyon. Pero kung nakatingin ka sa tamang proseso at dokumentong inipresenta ng mga testigo at iba pa, napakagandang publicity. Maniwala kayo. Wala kayong talo kung magaling kayo. Pero kahit na kayo ay kilala, pero kung wala kayong gagawin, sablay kayo sa trial, aba, babay na siguradong hindi kayo iboboto. Dahil isa yan sa pagbabasihan ng mga tao, ng mga botante sa buong mundo. Kapag nagkaroon ng trial, karapat dapat ba manatili itong congressman na ito? Karapat dapat bang manatili pa itong senador na ito? O kailangan ba itong senador na ito na hanggang 2028, pagdating ng 2028, kakampanya ulit ito? Kailangan pa ba nating ibalik? Yan po yan. So ito yung pagkakataon na masuri nating lahat ng mga botante. Maipakita ng mga politiko, Kongreso at Senado ang kailang kakayanan sa paghawak ng ganitong mga sensitibong kaso. Dahil ang impeachment, inuulit ko, ay legal, nakasaad sa saligang batas na ang isang impeachable official ng gobyerno at mayroong paglabag sa batas, pwede silang ma-impeach sa tamang proseso. Sino-sino yan? President, Vice President, Chief Justice, Associate Justice ng Supreme Court, mga justices, Chairman ng COMELEC, mga Commissioner, Chairman ng COA, Chairman ng Civil Service Commission, at Office of the Ombudsman. Sila po yung pasok sa impeachable public official. Kasi sila po ay yung iba dyan ay constitutional body, independent body. Hindi sila basta-basta natatanggal. Meron term limit sila. 6 years, ang mga constitutional body. Yan ang mga impeachable official. Ayan, okay? So, please like, share ng video para lang makarating ang tamang impormasyon sa matitinong Pilipino. Sa mga Pilipinong may totoong malasakit at pagmamahal sa ating bayan. Kung may malasakit ka, may paninindigan ka, maintindihan mo ang channel na ito. Kaya please like, share ng mga video.